Si Miss Aurora Mendoza, ang manager po ng Batangas Sport kasi Weng kahapon, meron tayong may bagong panuntunan pala, no? Ito yung, Diyan sa ewan ko sa Batangas Sport lang po ito. oo, Ito yung oras. online reservation Yan. assistance system or ORAS. Oras mga kapuso. Ang intensyon nito, mapadali, mapagaan, maging komportable ang biyahe ng mga pasahero sa Batangas Port. Pero this is Pero, another layer. oo. Parang nagulat lang kahapon yung mga Pwede ka biyahero. mag-online. Bakit Nagka-problema yata. Bakit daw bakit meron ganitong klase ng sige pa-explain natin sa Batangas Sport ano ba itong oras na ito, online reservation assistance system. Doon sa mga walk-in lang yata ito, Wengay, no? Oo. Si Miss Aurora Mendoza nasa ating linya. Ma'am, magandang umaga si Weng tsaka si Joel po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Joel, Ma'am Weng. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa po. Alright, ma'am, nabulaga sila doon sa oras, no? Online registration assistance system. Ano ba itong oras na ito at paano nito mapapabilis po yung proseso ng pagkuha po ng biyahe ng mga pasahero diyan po Okay, diyan po sa Batangas Sport. Batangas Sport. Dito po sa Batangas Port. Opo. Mm. Oras po is online reservation assistance system po. Mm-mm. Ito po ay isang sistema kung saan pagka nakapag-book sila, nakapag-register sila online and then we verify din dito sa Port of Batangas, ito po ay garantiya na makakakuha sila ng ticket ng barko agad-agad pagdating nila sa Batangas Port. Mhm. Okay, pero sino po ba ang pwedeng gumamit ng oras? Ito ba'y para sa walk-in lang? Walk-in passengers? O pwedeng days before ka bumiyahe, pwede ka nang mag-oras? Okay po. Ito po ay sa sistema po na ibinigay po ng PTA, at least po ay 3 hours before sila naka-register at mapa-verify po nila yung kanilang registration. So let's say po nag-register po sila ngayon and then ang alis pa naman nila ay sa Thursday, pwede na po nilang mapa-verify at pwede na po silang bumili ng ticket for that specific day. Para po pwede na pong pagdating nila dito ulit sa Thursday na biyahe nila, dire-diretso na po sila. Ma'am, ba't kailangan gawin yan? Dati ba nagkakaroon ng aberya? Problema? Nagkakaroon ba sila ng problema Yes before? po. Ito po kasi nung araw ng siguro nung December, nung peak season ho namin nung December, nakita po namin nung ikot po namin ni na GMJ, ang dami pong mga nakapila na mga pasahero. Pero po, nakapila nagbabaka sakali na makabili ng ticket. But during that time, during our inspection, hindi po nagbebenta si shipping lines ng mga ticket because wala pa naman po yung barko nila. So, what we did sa part po ng PPA, para naman po kahit papano, although this is pilot testing din po, at nakita po namin yung mga po pwede pang i-improve. Ang ginawa po ni PPA para po at least makapagbili sila ahead of time ng ticket na hindi na sila pumila sa mga susunod na mga habang oras. Hindi naman nagpahaba ng pila yan, ma'am. Sa mga pasahero Opo, dyan. ay kahapon po, kahit kahapon lang, this system po will run, kahapon po nag-start hanggang April 8 muna po ito. Bakit hindi ko makuha yung Kasama logic? po Bakit po 3 hours before your biyahe, saka ka palang pwedeng mag-online dito sa oras? Bakit hindi halimbawa? No po. Oh. No, hindi po ganun 3 hours. Yung pong 3 hours na yon, mapa-verify mo po yung inyong reservation para Okay. po Linawin pwede natin, po ma'am. kayong bumili ng ticket. Basta po verified lang kasi naglalaks po at para po mapabigay yung slot sa iba dahil automatic po mababakante po yung kinuha niyong slot, ma'am, kapag po naglaps po yung 3 hours. Okay, pero ang linawin ko, ma'am, halimbawa, babiyahe ako next week.
Monday next Apo. week, halimbawa lang po, pwede na ako mag-oras ngayon, tapos 3 hours before may biyahe, saka ko i-verify via oras ang aking trip, ang aking registration. Yes Yun po. po, oh, Ganun yes. po, ma'am. Ganun po yun Alright, po. yun lang yun. Para bang additional layers para sigurado na pagdating mo may ticket ka. Yes po, tama po, Makakasakay ma'am. ka. Kasi po, Makakasakay para ka po ng barko, no? nakapagpa-reserve ka po ng ticket na, kumbaga, may reserve ticket na, yung kinik mong date na yon at oras, Mm-mm. guaranteed po, mapupunta yun sa inyo. Basta po, ma-verify. Yun lang po naman, ma'am, yun. Para po, ma-verify lang po namin dito sa Port of Batangas. Para po, pag kasi po, ma'am, nag-no-show po yung pasahero, mabibigay naman po yung slot na nakuha niya sa ibang pasaherong gusto ding kumuha ng ganong oras. Sa Port of Batangas ba at saka sa Port of Lucena lamang pinapatupad po yan? Ang isa pa po ay sa Calapan. Sa Sa Calapan. Calapan. Okay. Okay. Pero hindi po Apo. ito nangangahulugan, Ma'am Aurora, na wala na yung walk-in. Na kahit hindi ka naka-register, nakapag-online prior to your biyahe o bago ang inyong biyahe, pwede ka pa rin mag-oras kahit po walk-in ka lang. Yes po. Ang nangyayari po, kapag po, siyempre po, medyo limit pa po, o naman po, limited lang po Yun yung lang. pagkaka-launch nito. Mm-mm. Pag may mga pasahero po tayong dumating, meron po tayong mga help desk, verifier, and encoder po. Natutulungan po silang mag-encode ng kanilang mga details, makaregister sa oras po. Meron lang po nagka-problema kahapon sa isa sa mga shipping lines diyan sa Batangas Port. Yung kasamahan nga namin, nahirapan Dahil pagbukas niya, parang hindi na pwede yung kanyang booking. Nagkaroon po ba ng Apo. problema yung isa sa particular na shipping line dyan sa Batangas Port or buong sistema yung nagka-problema kahapon? Hindi po, ma'am. Meron po, kasi po, ito naman pong ibinigay na percentage ni shipping line sa amin. Hindi po the whole capacity po ng barko. May binigay po sa amin 40% lang, may binigay pong ilan lang. Pwede So, ba yun? ibig sabihin po, yung po kasing mga ibang mga slot na mabibigay ni shipping lines kasi po, pero ito lang naman po dun sa mga walk-in passengers. Kapag po nakabook online and then may mga dala silang sasakyan, hindi po siya cover ng oras. So, kay shipping lines pa rin po yung mga ganon. Kung may dala ka pong sasakyan, hindi na po kayo kailangang dumaan sa oras. Sistemang ito. Pwede ba yun, ma'am, na pwedeng halimbawa sa 100% na capacity ng isang barko, na isang shipping line na nandiyan sa Batangas Port, 50% lang ang ibibigay sa inyo, the rest sila na ang bahalang mag-book, ganun ba yun? Parang ang gulo ng Kasi sistema mayroon na po yun. Ma'am, kasi ito pong kasing mga walk-in passengers natin, sila at saka yung mga nag-register, sila po yung, let's say, binigay po kay PPA 40%. Oo. So yung pong ibang mga rolling cargos na may kasama din pong pasahero, let's say mga private, mga ro-ro bus, TK na yung pong normal na proseso ang ginagawa doon. Yung pong normal proseso na yung gagawin doon. Yung kung ano pong use na pagdaan po, hindi na po sila dadaan sa passenger terminal. Kasi Ito ganito, naman po yung mga dumadaan ng passenger terminal. Kasi ganito yan, Jo. Sa Batangas Port, maraming dumadaan dyan. Pag Roro, may mga rolling cargos, mga truck. Yung bus dyan, pag halimbawa papunta ng Mindoro, Marinduque, puno na ng pasahero yan. Tapos yung mga door-to-door ng vehicle, puno din ng pasahero yan. Paano po ang registration ng mga yon? So normal na sistema, hindi pwede sa oras, ganun po ba yon? Apo, yung normal sistema, doon naman po yung sa marshalling area kinukuhanan ng ng details pagpasok po nila. Meron naman pong mga naka-online sila. So hindi na po nila kailangang mag-register din doon sa yung normal na proseso natin sa marshalling. Kasi some of the vessel naman po dito, vessel company dito, shipping company sa Port of Batangas ay may online ticketing system din po. Okay. Okay. So pagdating po nyo sa, let's say po ang isang walk-in pasahero, may online booking na po sila, may ticket na po sila, hindi na po sila dadaan, hindi po sila kasama sa oras. Okay. Online app ba yan, ma'am? Pwedeng i-access miski wala ka sa pantalan? Ano po siya, may URL pong pinrovide si PPA, may QR code. Kahit po wala sa pantalan, pwede po silang mag-register. Naka-post po yun sa ating mga sa website, sa ibang page.
Mhm. Okay. Bakit hindi na lang po tawag dito, Weng, siguro isama na lang doon sa egov.ph. Kasi sa egov.ph, andun Ah, din po yung di ba, pupunta ka sa abroad. Oo. Yung declaration mo ng travel declaration mo. Doon mo pwedeng Doon mo na lang kunin. kukunin. Bakit hindi na lang natin i-integrate po doon, ma'am? Para isahan na lang sa gobyerno. Oo. sige, yeah, sir, yung observation po, it's ano po, sige po, iparating natin kay GMJ. Kasi ito naman po, para po, open naman po kami sa lahat ng suggestion sa comment. Kasi nga po, Oo. ibig sa pilot testing lang po muna. Mm. Kung So, ano po ang po pwede pa nating improve sa sistema. hanggang kailan po ulit tatakbo itong oras, ma'am? April? Hanggang April 8 po. Hanggang April 8. Okay. Alright. So pagdating po sa pantalan, nakapag-oras na at may appointment na, dire-diretso na lang po sila. Apo, pag po na-verify, kapag po dito ka nag-register, automatic po verified yun, Mhm. pwede na ka na pong automatic makakabili ng ticket. Kung halimbawa po hindi literate sa ganitong klaseng app ang isang pasahero, Yan, may oo. senior, lalo na taga-probinsya, hindi sanay sa mga internet, Ma'am Aurora, ano po ang pwedeng gawin Apo. para matulungan sila na mapadali yung biyahe? Meron po ditong, pagdating po sa Pantalan, marami po kaming tayo ditong mga personnel na sila po mismo yung nag-e-encode para sa mga, sabihin natin sa mga hindi marunong na mga pasahero po. Okay. Ma'am, sigurado yun na may tutulong at tutulong. Kasi kung hindi, Jo, Kasi hahaba marami- pila nyo. Sa totoo lang, halos lahat ng tao may cellphone na, pero hindi may naman malawak po, po kami dong area sa Hindi loob naman ng smartphone Pantalan, sa loob ng terminal building. Doon po namin ina-assist yung mga, yung pong iba, pagpasok po ng Pantalan, verified na agad. Pero yung iba po, tama po kayo. Yung pong mga hindi marurunong, mga senior natin, tinutulungan po sila sa loob. May mga nakalatag po tayong mga laptop para at printer para po sa mga pasaherong hindi pa nakaka-register sa oras. Alright. Siguro, huling tanong na lang natin, Weng, kasi kahapon nag-report si Manny Vargas, yung pamasahe, galing Manila, papuntang Mindanao, dati 4,000, ngayon 5,000 na. Umay. O, 5,000 na, no? Diyan po. Dito po sa alam natin, deregulated po itong industriyang ito. Anong percentage na itinaas? Ganong kataas, ma'am, ang tinaas ng pasahe po dyan? Iba-iba po. Ang sabi po naman ng iba, merong 10% lang ang tinaas nila. Meron ba mo sinasabing 20%. Pero ang sa naririnig ko pong sabi ng mga shipping line, hindi naman po sila tataas ng 20% na ang pagtaas ng pamasahe. Pero Hanggang yung 20%. ang antabayanan ng ating mga kababayan, yung dati nilang pamasahe, hindi na ho ganon. Ngayon. Sigurado ba yun? Sigurado ho yun. Opo. Siguro Malungkot sa si Ma'am. sobrang din naman pong taas ng mga Malungkot si Ma'am dahil Aurora, ng no? din po natin sa langis. Kaya po siguro hindi kaya na rin isustain ni shipping lines yung normal nilang pamasahe. Okay. Ang sabi naman ho nila, ayon sa aming mga pagtatanong din, hindi naman po ganun ang pinakamataas na po yung 20% tataas ng pamasahe. Alright, hindi So kung bababa sa malimandaan po dati, hindi bababa sa 10%, hindi naman tataas sa 20. Tama ho ba? yun opo, tama Ayan, po. alright. Ay, kumusta lamang po ang buhos ng pasahero dyan po sa Pantalan sa Batangas, Ma'am Aurora? Dagsana ba ngayon? Opo. Compare po sa tala ng isang taon kasi tiningnan ko lang po yung figure. Opo. Compare ka ng isang taon kasi iba po yung, hindi po ako dito ng isang taon. Yes po. Bahagya pong bumaba tayo ngayon. Mhm. Kasi yung inaasahan po nating dagsa simula pa ng Sabado, hindi ganun kalaki. Mhm. And even itong mga private car na gustong tumawid at ang mga ibang rolling cargos, hindi pa hanggang sa oras na to po, wala pa pong nagiging pila sa access road po natin. Ayun, Alright. talaga nagtitipid ang mga tao, Ma'am Aurora. Thank you, Ma'am, Ma'am, sa oras. salamat Opo, ha. Ingat po kayo, ma'am. Opo, maraming salamat po, Ma'am Sir Joey. Joel po, si Miss Aurora Mendoza. Malungkot si ma'am. Malungkot pag sabi niyang, oo po. Opo.